ang iyong gabay, ang iyong patnubay, at ang iyong presensya, Panginoon, na mamalagi sa amin sa umagang ito. Ingatan niyo po ang mga kapatiran namin na papunta pa lang dito sa umagang ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang mag-guide sa kanila. Ganun din po, Diyos, sa mga kapatiran na namin na nandito. Lord, bless mo po sila, Panginoon Diyos. Ganun din po, Diyos, dinadalangin namin, dinudulog namin sa umagang ito ang aming pag-aawitan na ikaw, Diyos, ang dapat na may taas, matanghal sa umagang ito sa pamamagitan ng aming pag-aawitan. Gamitin niyo po ang aming kamay, ang aming paa upang sumayaw, malakpak. Gamitin niyo po ang aming bibig upang kami umawit ng mga langit na mga awitin, Panginoon Diyos. Maging sa aming pagbibigay, Panginoon Diyos, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, magbigay na may kagalakan sa kanilang mga puso. At higit sa lahat, Panginoon, ang magdadala ng inyong mensahe sa umagang ito, itago mo siya sa inyong presensya na ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang bibig ay maging pagpapala sa amin at ito'y aming may pamuhay sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. At ito'y makita sa amin bilang mga Kristiyano, Panginoon Diyos. Lord, palain niyo po ang kabuuan ng gawain ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo umawit at sumamba sa pamagitan ng sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin, inaanyayahan ko po kayong basahin muna natin ang awit 145. Ayan. Samahan niyo po akong basahin ito. Awit 145. Come on, church. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Sino po nagpapasalamat dito? Ayan, praise God. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh, sabay-sabay po tayo. Dakila kay Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap. Yun pala. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Sabihin natin, ikaw ay dakila, Yahweh. Amen. Next po. Ihahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan. Aawitan nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Sino bang mga nilikha ng Diyos dito? Magsabi ng malakas na hallelujah. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ang dakila't makapangyarihan. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Palakpakan natin ang ating Diyos na dakila. Ang ating Diyos na makapangyarihan. O nilululhati ka namin, Yahweh. Dakila ka nga, O Yahweh.
Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, noon, ngayon, at magpakailanman. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, ang iyong kapangyarihan. Dakila ka, dakila ka Yahweh, walang maipapatay sa iyo, noon, ngayon, at magpakailanman. Siya nga, O Diyos, ang kadakilaan mo ay hindi namin maaarong. Ang katwiran, ang kaluwalhatian, karapat-dapat ka nga sambahin at papurihan. Saan man dako, sa bundok, sa bundok, sa burol, sa lahat ng dako, purihin ang Diyos sa awit, sa tugtog. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Come on! Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Dakila ka Yahweh, dakila ang tunay, Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Oh, dakila ka, dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. For the last time, dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, noon, ngayon, at magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman. O noon, ngayon, at magpakailanman. Yes, Lord. Ipagdiwang natin ang tagumpay ng ating Kristo sa Jesus. Ang tagumpay ni Kristo Jesus sa krus. Come on, church, pagdiriwang natin ito. Siya ay mabuti. Siya ay ang katagumpayan sa ating mga buhay. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaabang at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Lahat na niligtas ng Panginoon Jesus ay magdiwang ng pag-ibig mong wagas. Amen. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Sige po, church. Sino ang nagdiriwang ngayon? Patingin nga ng itsura ng mga nagdiriwang. Sila ba yung mga nakangiti? Sila ba yung may galak sa kanilang mga puso? Come on, tayo'y magdiwang dahil ang Diyos ay mabuti. Sa puso Amen. At di maisalarawan ng awit at ng saya. Amen. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Ikaw lamang ang nagbibigay pag-asa, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo ay may natagumpay. Amen. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas.
Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ng pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka. Amen. Hallelujah. Tunay nga na ikaw ay dakila, makapangyarihan. Naririto kami na iyong mga anak at pinagdiriwang namin ang katagumpayan mo sa krus. Ang iyong habag ay sagana at walang putol, Panginoon, sa aming mga buhay, walang hangganan. Salamat po, O Diyos. Kaya naririto kami bilang iyong mga anak, patuloy at patuloy na awit ng pagsamba sa iyo. Lahat ng meron kami karapat dapat, Panginoon, na ibigay sa iyo. Walang sa amin, Lord, ang kalakasan, ang tinig, ang kakayanan naming tumayo, pumalakpak. Lord, ito'y para sa iyo lamang, Panginoon. Nais naming masambak ha, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Come on, imagine that Jesus is in front of you. Tinitingnan ka niya. Nakangiti siya habang sinasamba mo siya ng mga awitin. Huwag mong isipin ang katabi mo, but focus on Him, for He deserves it. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Oh, banal ang Diyos, banal ang Panginoon. Sabay-sabay. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taas. Oh, ikaw nga ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Amen. mapakailanman. Amen.
makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka, sambahin ka, dakilain ang pangalan mo. Dakilain natin ang Panginoon. Come on, hallelujah, di nagbabago. Yes, Lord. Noon ngayon, hindi ka nagbago. Amen. Sa aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka ng iyong mga nilikha. Dakilain ka sa iyong mga nilikha. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Let's sing this without the instrument. Come on. Ito ang Diyos na inaawitan natin, na sa lahat ng panahon ay hindi nagbago. Dakila, tapat, mabuti. Ang Diyos na nagbigay katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo sa krus upang abutin ka, upang isave ka. Ganyan kabuti at kadakila ang Panginoon. Come on, church, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Gamitin niyo ang inyong mga tinig. Going up to the heavens. Come on, for He deserves it. Tunay nga, Panginoon. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Amen. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay. Dakilain ka. Dakilain ka sa
Magandang umaga po. Hindi na po ako magpapaliwanag bakit naka-sunglass ako. May advantage po pala pag naka-sunglass ka. Kasi hindi nyo nakikita kung saan nakatingin ang mga mata ko. Amen. So sa umaga pong ito ay tayo ay nasa bahagi ng pagbibigay. Handa na po ba ang lahat? Wala sumasagot. Ang Pilipino po ay mayaman tayo sa mga kasabihan. Lagi po ninyong naririnig ito. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag kagusto, may paraan. Kung minsan sa mga dahilan natin, parang sasabihin nila na, ay wala namang nakasulat sa bagong tipan o New Testament na magbibigay ng 10 bahagi ng kinikita. Oo nga po, walang nakasulat. Wala po. Pero hindi pa po ba sapat yung ginawa ni Hesukristo sa ating buhay? Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na sa katuparan po para mabigyan po tayo ng kaligtasan. Hindi pa po ba sapat sa atin yon? Yung pagpapakasakit na ginawa ni Jesucristo sa ating buhay, mahirap ba na ibigay ang para sa Diyos sa kanyang ginawa sa buhay natin? Isipin po natin dapat tayo ang nagdurusa. Hindi po siya. Anak po siya ng Diyos, pwede namang sabihin, natatandaan ko po noon yung anak ko, sabi niya, Ma, sabi mo, makapangyarihan si Jesus Christ, bakit hinayaan niyang makrucified siya? Siguro 7 years old ang anak ko noon, si Doc. Di po ba? Sa isang pelikula, sasabihin lang ni Jesus Christ, ayoko to. Pero para maisakatuparan po ang kaligtasan natin, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, bugtong na anak. Ang sino mang maniwala at manampalataya sa kanya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang mahirap lang po sa atin kung minsan, hindi tayo nagbabasa. Kaya hindi natin lubos na kilala kung sino si Jesucristo sa ating buhay. Kilala po ba natin si Jesucristo? Kilala po ba natin? Alam po ba natin yung pagpapakasakit niya? Mahirap po bang ibigay ang 10 o 10% na kinikita natin? Mahirap po ba? Sa amin pong mga thunders, pag sinabi pong thunders, senior citizen. Lalo na yung mga kababaihan, sabi ko, dapat nakikinig po kasi ako sa DZAS, sabi ni Sister asawa po ni Pastor Clem. Kami po daw mga senior, kami po daw ay mga thunders. Sana po wag nating pagsisihan na noon na hindi tayo nagbibigay sa Panginoon, ang dahilan natin ay wala akong hanap buhay. Ay ito lang ang kinikita ko. Kasi po kaming mga seniors, kapag binabalikan po namin yung aming kabataan at naisakatuparan po namin, yung gusto ng Panginoon, napapaluha ka sa galak. At sasabihin mo, salamat Panginoon, naibigay ko ang para sa inyo. Hindi po ibig sabihin, hindi na kami nagbibigay. Pero wag po nating idahilan na wala na akong pera. Meron. Meron po tayo. Kagaya po ng isang balo. Kinalugdan siya ng Panginoon kung ikukumpara sa mayaman. Ibinigay niya ang kanyang pera sa laman ng kanyang bulsa. Masaya siya. Sana ganun din po tayo. Sabi nga ng speaker, ikakahon na lang tayo. Malapit na tayong ikahon, tayong mga seniors. Step to heaven. At wag nating pagsisihan. Sana nung panahon ko, na ibigay ko ang para sa Panginoon. Amen po ba? Meron pa rin pong isang salawikain o kasabihan sa Filipino. Nakakita na kayo ng batis.
Ang batis po ay punong-puno ng bato. At ang tubig, kahit na po patong-patong ang mga bato, dikit-dikit ang mga bato, patuloy na umaagos ang tubig. Ibig sabihin sa ating buhay, gaano man yan kahirap, yung para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen po ba? So may kagalakan po sa ating mga puso ngayon. Tested na po yan. Tested na. Kapag kilala mo ang Panginoon, gaano man yan, matutuwa't matutuwa ka na nagbibigay ka sa Kanya. Amen po ba? So ihanda po natin ang ating ikapu love offering para sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh Lord, salamat po. Salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. Binuksan mo, tinuruan mo ang aming mga puso, Panginoon. Daddy po, Panginoon, sa Old Testament, kapag ka po sila'y nagkasara o ano po, meron po silang covenant na nag-o-offer sila. Pero Panginoon, sa iyong pagmamahal, ibinigay mo si Jesucristo, Panginoon. Kikilalanin, tatanggapin po namin siya bilang aming tagapagligtas at aminin po namin na kami makasalanan. Kami po ay kanyang iniligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa pamamagitan po ng aming pagbibigay, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na kayo'y matutuwa. Natutuwa sa amin, Panginoon, sa pagbibigay po sa inyo. At dalangin po namin, O Diyos, ng mga perang ito ay lubos na makakatulong sa iyong gawain, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat salapi na ibinibigay namin sa inyo ay lubos na makakatulong. Salamat po ng marami. Salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hindi po kami magsasawa. Hindi kami titigil na magpupurit, magpapasalamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Thank you, O Lord. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pinagpala umaga po sa bawat isa. Yan, purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay darako muna ho tayo sa anunsyo o announcement po. So, sa katapusan po nitong buwan, January 31, Sabado po yon. So, tinatawagan po natin ang pansin ng mga kananay. Ayan, kung may katatay, may kananay. Meron pong general cleaning ho na gagawin ho dito sa ating church. Sa ganap pong alas 10 ng umaga. Ano pong oras? 10 ng umaga. Mas maganda po, mas maaga pa doon sa 10. Ano ho? At makipag-coordinate lang ho kay Sister Wilma. Ayan po. Ano po. At sabi ho dito ay bring your own lunch. KKB po, ano. Pero mag-share po dito sa pagkakain na, pag salu-saluhan, ayan, no. KKB po 'yon. At gamit sa meron naman ho dito, no. Gamit sa panlinis.
So yan po sa Saturday, January 31 ho, mga kananay. So yan pong may gusto pong sumama na maglilinis ho dito. Then sa February 28 ho, Sabado din. So meron po tayong magaganap na events po dito sa ating iglesia. Yung Couples Nights po. Sa mga mag-asawa o mag-aasawa na may balak mag-asawa. Ayan. So, open po ito para sa lahat. So, ang ating 3 o'clock po ng hapon. No? 3 o'clock ng hapon po. Ayan. At ang ating pong guest speaker ay si Pastor Emil David. Ayan. Yung pong isang guro po natin sa online po na pag-aaral. So, February 28 po, markahan ho ninyo sa inyong kalendar. Huwag natin kalimutan. At meron po tayong ticket. Available na, no? Yung ticket po, ayan. Per head po yan. Per head. Per head po yung 300 pesos. Ayan ho, no? Magaan po, ano? Pag kumakain tayo sa labas, higit pa doon ang ating binabayad, ano? So, yung pong 300 po ay may kasamang dinner po. Ayan. Kita nyo, no? Mura na ho yun. Kayang-kaya ho. So, yung pong ticket ay makipag-ugnayan lang po. Hanapin natin si Sister France po. Ayan. Perez. Ayan po, sa likod po. Pwede na po kayo magtanong ng mga ticket ho. At kung meron po kayong mga kakilala din na mag-asawa na medyo nagkakaroon ng problema sa kanyang pagsasama, ito ho ang panahon para isalba yan na maaring mangyari na iwalayan ika nga. Ano? So, yan po. Then, yung mga upuan po natin sa bandang likuran, ay yan po ay para sa, nakalaan po yan para sa mga ushers po. At sa mga may nanay na may sanggol po. O pinapadedeho. Kaya ibakante po natin yan. Kung maaari po, pag tayo po ay pumapasok na ho dito, yung mga bakante po dito sa bandang harapan, ang okupahan ho natin. Nang sa ganun ho, yung mga darating na huli, ay sa bandang likuran na ho sila mauupo. At yung sa may likuran ho, so wag ho nating upuan yan po ay para sa mga ushers ho yan. Tsaka sa, ano ba to? Digimin. Kala ko Digimon. Digimin ho eh. Ayan ho, So, yan po yung mga announcement ho natin. Then, idagdag ko na rin ho, yung ito ho kailangan mag-isa ating mga bahay po, kailangan ginagawa ho natin ito. Pag tayo po gumagamit ng ating mga CR ho, check-in ho natin. So, iwasan ho natin tapon doon sa bowl ho na mga nakapagbabara ho. So, meron naman hong mga po doon, basurahan. Doon po natin itapon na maigi. Then after po natin gamitin, kung hanggat maaari po, i-flush ho natin. Huwag ho natin kalimutan. Sa ganun po yung susunod na gagamit, maayos din naman. So, dinagdag lang ho natin yun. So, ayan. Sa tinatawagan po natin, yung first timer po, si John Mark Ranan. Ranan ba yun? Ayun, praise God. Sa purihin na Panginoon, salamat sa ating Panginoon. At sige po, manatili pong nakatayo at ipapanalangin namin kayo. Okay. Pahawak muna yun ba? Okay, sige po, ipag-pray po natin ang ating kapatid. Salamat po aming Panginoong Diyos sa iyong kabutihan at katapatan mo po sa umagang ito. At inilalapit po namin sa iyo ang aming kapatid na si John Mark Karanan, Panginoon, ay dinako mo po sa lugar na ito, Panginoon. Hindi aksidente, O Diyos. Bagkus, meron kang
layunin sa kanyang buhay. Kaya dalayan po namin na ang layunin mo pong yun, O Diyos, ay maganap po sa kanyang buhay upang mabigyan po ng kapurihan ng iyong pangalan, O Diyos, sa kanya pong buhay. At patuloy namin dinadalangin na ito ang una, Panginoon, o pasimula ng pagpatuloy niya kilala sa iyo, paghahanap at pagkauhaw, Panginoon, at pakikinig na yung mga salita. At dalayan po namin na pagpalain mo po ang kanyang buhay, O Diyos, maging kanyang mga mahal sa buhay din, Panginoon. Salamat po at patuloy po siyang lumago, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay spiritual simula sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So kahuli-hulihan po, ito pong ating New City Catechism. Ayan, nasa question number 4 na ho tayo bago natin mapakinggan ang salita ho ng ating Panginoon. So, paano at bakit tayo nilikha ng Diyos? Ayan po ang katanungan. So, nilikha tayo ng Diyos bilang lalaki at babae. Ayan. So, dalawa lang ho yan. Ayon sa kanyang wangis upang siya'y ating luwalhatiin. So, lana yun lang ho. So, ang konteksto po natin ay sa Genesis chapter 1, verse 27. So, ang maganda ho dyan yung bakit tayo nilikha. So, yung layunin, kaya napakahalaga ho na malaman ho natin sa buhay po natin yung layunin ng Diyos sa atin. Bakit ba ako nandito sa mundo? So, yun po yung ating malaman. So ngayon po ay handa na po natin ang ating mga puso't isipan. Iwaksi natin ang anumang mga posibleng aagaw po sa atensyon ho ng pakikinig natin ng kanyang salita. So narito po at hihatid sa atin ang ating Pastora Vicky. Magandang umaga po sa bawat isa. So sa kabila po na sobrang lamig ang panahon ay nagpasya po kayo na tumungo sa iglesia at palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil napagtagumpayan po natin yung lamig at siguro kahit gustong-gusto niyo pang matulog sa inyong mga higaan ay nagpasya ang bawat isa na tumungo sa iglesia. So I will be requesting for everybody to please rise up as we read Isaiah chapter 43. Marahil kasi dahil sa sobrang kaabalahan at lalo na may mga seniors tayo, mahirap naman basahin, though meron tayong mga audible na pwedeng sa cellphone ay pakikinggan natin ang salita ng Diyos. So babasahin ko po sa Tagalog. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong makabalik ang aking bayan mula sa malalayong dako. Mula sa lahat ng panig ng daigdig, sila ay aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So ito po yung purpose ng Diyos sa pagkakatawag sa atin, again in verse 7. Siya ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. And verse 8, sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig.
tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis? Sino ang kanilang Diyos ang makakakuha sa pangyayari? Sino sa kanila ang nakakuha sa nangyari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayan sila ay tama. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ako si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man ako'y nagpahayag na, ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos. Kayo ang mga saksi ko, ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Sinasabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa iyo. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lungsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga-roon. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo, nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasak, sila'y nabuwal at hindi na nakabangon, para silang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Or hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mga mababangis na hayop gaya ng asong gubat at mga ostrich, sapagkat magpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Ninalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang papurihan. In verse 22, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin at ayaw mo akong sambahin. Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog. Hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. Hindi kita pinilit na maghandog sa akin o pinahirapan man sa pagsunog ng insenso. Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso o kaya hinandugan man lang ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan, pinahirapan mo ako sa iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Magharap tayo sa hukuman. Patunayan mong ikaw ay may katwiran, nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Gayon din ang iyong mga pinuno, ang aking santuaryong nilapastangan ng iyong mga pinuno, kaya pinabayaan kong mawasak ang Israel at mapahiya ang aking bayan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali po tayong manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat anak mo na dumako sa pananambahan sa sandaling ito. Hinihiling ko, Panginoon, ang bukas na puso, bukas na kaisipan, ang tenga, lahat-lahat, Panginoon, upang ang mga salita mo ay tanggapin namin at ikaw ay maparangalan sa buhay ng bawat isa at lubos naming maunawaan ang layunin mo sa aming lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, magandang umaga po sa bawat isa. So, dito po ay natunghayan po natin ang Isaiah chapter 43. Ito po ay pinamagatan ko pong forget the past, God is doing new things. So, napakahalaga po na sa pagpasok po ng bagong taon, though hindi naman tayo inuobliga na gumawa ng ating mga New Year's resolution, but somehow, ito po yung aking unang-unang isang resolution, no? I won't keep you too long. Probably yung 40-45 minutes, tapos na po yon. Alam ko po na abala po kayo at yung araw po ng linggo ay napakahalaga na inilalaan ninyo sa inyong mga pamilya. Pero una sa lahat,
ilaan din muna natin ito sa ating Panginoon. Maaari bang sabihin natin amen? So alam ko, sabi ko nga po, busy kayo sa inyong pamilya. Pero somehow, yung 2 hours, kasi meron pa tayong ilang bahagi po ng pananambahan, yung unang 2 oras na yun, since we have 7 days a week, at meron naman po tayong 24 hours a day, so yung 2 oras, konting-konti lang yun. Parang katiting lang yun, kaya ibigay natin ng buong-buo sa ating Panginoon. So, ang background po ng Isaiah po, sila po ay under Babylonian exile. So, na-captive po sila. Yung captivity pong ito ay nag-last po ng 70 years. At marahil ay kapag narinig nyo yung 70 years Babylonian captivity, ay unang nasa isip natin si Daniel, tapos yung kanyang 3 kaibigan na dinalang bihag sa Babylonia. At dahil sila po ay mga marurunong, mahuhusay ng mga tao, kung kaya't sila ay ginamit ng Diyos dun sa bansang yun upang manguna sa bansa po ng Babylonia. So, yung background po, God's people were in exile, facing hardship, and perhaps relying on memories of the past. So, di ho ba napakahirap na nandun ka sa ibang bansa, wala ka sa sariling bayan mo, yung bang pagmamahal, yung surroundings ng pamilya, ng kinalakihan mo, talagang hindi mo maiwasan na hanapin ang mga bagay na ito. Kaya sabi po dito, they were in exile, na under captivity, facing hardship, and perhaps relying on past deliverance, memories of past deliverance like from Egypt, or dwelling on their current despair. So, ano man po yung mga pinagdadaanan nila nung panahon na yon, ay lubhang mahirap. Maliban na lamang probably doon kina Daniel at doon sa 3 kaibigan niya, dahil nandun sila sa palasyo at matatalinong tao sila, kung kaya't pinagkakatiwalaan po sila ng hari. At hindi sila katulad ng marami na mahirap yung mga pinagdadaanan. Emotionally, naaalala mo yung lugar mo, nagkahiwa-hiwalay kayong mga pamilya. At ganun din po, no, hindi natin madi-discount or madi-disregard yung damdamin po ng mga kapatid na lalo na po nagtatrabaho sa ibang bansa. Pinipilit na kahit na talagang masakit para sa kanila na iwanan ang pamilya, asawang mga anak. Pero dahil sa tawag po ng mga pangangailangan sa loob ng tahanan, kailangan gawin ang mga bagay na ito. And last time, just short lang po. So, ako kasi naanuhan ko na yun na-witnessan ko na dahil sa pamilya noon, ang kuya ko, tapos yung ate ko, tapos yung ate ko kasi dahil siyempre yung nakikita ko yung mga anak niya maliliit pa, tapos yung asawa from time to time aalis, pupunta ng Middle East. Until sa time nakikita ko na yung mga maliliit na batang yun naglalakihan hanggang sa mga naging binatilyo, binata, na-miss nila yung madaming mga pagkakataon at mahahalagang buhay sa loob ng pamilya. At marahil madami pong nakakapag-relate doon sa mga ganitong karanasan. At sabi ko nga po, recently, no, nung inihatid po namin yung aking manugang, actually dito lang po sa Clark yun ayaw po siyang paalisin nung bunsong anak. Sabi niya, wag aalis ang kanyang tatay. Si ninay na lang daw po ang magtrabaho. So, di ba, ang bigat sa loob nun, di ho ba, na nakikita mo yung 2 years old going to 3 itong June, pero meron na siyang damdamin, meron na siyang emotion. Ramdam na niya yung pag mawawala yung tatay niya. Kaya hirap na hirap po maging yung tatay na umalis, parang, yun po, mahirap, masakit. So probably, itong hardship na ito na pinagdadaanan ng mga taga-Huda ay hindi ganun kadali. Sobrang napakabigat. At nakalimutan na nila yung mga kaganapan, kung paano silang iniligtas ng Diyos. Most probably, nakikita lang nila yung kapighatian na dumadaan sa buhay nila sa araw-araw. So, Israel was being punished by their sins and rebellion. Sila po ay
pinahintulutan ng Diyos na ma-under sa captivity, under exile, sapagkat maraming mga kasalanan nangyayari doon sa buong bansa ng Israel, their sins and rebellion, and God wanted to give hope and encouragement to His people. He wanted them to know that even though they were being punished, they were not being forsaken. So, sa damdamin, sa puso ng Diyos Ama, masakit din para sa Kanya na pahintulutan yung mga bagay na ito. Pero ang gusto niya ay huwag silang mawalan ng pag-asa. Huwag silang mawalan ng loob na pinapahintulutan ko ang mga bagay na ito upang maranasan ninyo dahil kayo tumatalikod sa akin, hindi kayo sumusunod sa aking kalooban. Pero some other time, or sa paglipas ng ilang panahon ay darating ang pagliligtas ko sa inyong buhay. Kaya ito po yung kanilang kalagayan. Sabi po ay, they were being punished, but they were not being forsaken. Nahihirapan sila, nagdurusa sila sa kanilang kalagayan, subalit hindi po sila, parang hindi sila iniwan ng Diyos. Hindi pa rin sila pinababayaan ng Diyos. Hindi pa rin nakakalimot ang Diyos sa kanilang buhay. So ito po, God wanted His people to understand that the punishment that they were experiencing would not be end for them. So matatapos po ang lahat ng ito. Tayo minsan naglalaro, siguro doon sa mga naglalaro minsan ng mga games, tapos malapit na, at sasabihin mo, sana konting-konting panahon pa, pero sabi, game over, tapos na. Tapos na, kaya wala ka nang hahabulin pa. Pero dito, sabi ng ang pangako ng Diyos, hindi pa. Hindi nagtatapos sa lahat ng ito, sa inyong kalagayan ngayon, hindi pa tapos ang lahat ng ito sapagkat meron po siyang pangako. So, they were far from home, facing despair with Babylon as their captor. Isaiah offers a message of hope from a future perspective, even foretelling Babylonians' downfall. So, meron din pong bahagi po doon na propesiya kung ano yung magaganap po sa Babylonian. And probably kung nare-recall din po nyo yung dream ng hari na in-interpret po ni Daniel, di ba yung isang statue mula po dun sa head hanggang pababa, mula po dun sa ulo na mula doon sa ginto, tapos yung silver, bronze, iron, hanggang bandang sa paanan ay clay. So ito po yung pagpapakita nung mga kaharian na nag-captured po sa Israel. So yun po. So ang context po is a comfort oracle. Sa Isaiah chapter 40 hanggang 48, ito po ay itinatawag na comfort oracle. Designed to encourage the exiles before their promised return to their homeland. Ang oracle po is a person provide insight, wise counsel, or prophetic predictions. Kaya kung matutunghayan po natin yung Isaiah chapter 40 hanggang 48, laging nire-remind po ng Diyos doon ni Yahweh. Sabi niya, ako ang inyong Diyos. Ako ang lumikha sa inyo. Ako ang inyong Redeemer. Ako ang inyong hari. So kahit na sila ay under sa ibang hari, pero i-instill ng Diyos sa isip ng mga Hudyong ito, ako pa rin ang hari ninyo. Ako pa rin ang tagapagligtas ninyo. Ako ang lumikha sa inyo. So, yun po yung ito po yung kalagayan nila. A comfort oracle, so that is from Isaiah chapter 40 hanggang chapter 48 po. Designed to encourage the exiles before their promised return to their homeland. Okay. So, unang point ko dito, God's call. Ito pong God's call na ito, ay sabi po dito, meron pong command po dito. Anong command dito? Fear not. Huwag kayong matakot. I don't know, for some reason, minsan, hindi natin maiisip o malubos isipin. Minsan dumarating yung pangamba, nag-iisip tayo, natatakot tayo. Pero ito ang salita ng Diyos na laging sinasabi, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ang presensya niya ay lagi nasa atin.
And even in Hebrews chapter 13, hindi kita iwanan. So, yung mga pangakong palang ito ng Diyos sa atin, magbibigay na ng lakas ng loob sa atin, magbibigay na ng comfort sa atin na sa kabila na nandun yung desperation, nandun yung mga threats, nandun yung mga labis na mga nagda-doubt, pero somehow, this is God's word. Fear not. Huwag kang matakot. Okay, so the command, fear not, God's people, Jacob and Israel. Nais ko pong tignan yung chapter 43, no po? Kasi sa Tagalog, hindi na po nabanggit yung I think yung Jacob, Israel na lang, no po? Or vice versa. But now, this is what the Lord says. He who created you, O Jacob. So, binanggit po doon yung pangalan ni Jacob. And then, sumunod po dito, He who formed you, O Israel. Fear not. Sino ang nag-create sa'yo? Ang nais iparating ng Diyos dito, ako ang nag-create sa'yo, Jacob. Ako ang nag-form sa'yo, ang humulma, ang humugis sa'yong katauhan, Israel. So, anong nais ipahiwatig ng Diyos dito? By mentioning Jacob and Israel, God is addressing them and reminding them of their identity and His covenant relationship. Ano po yung identity ng mga taong ito? Ano po yung covenant relationship ng Diyos sa kanila? Way back kay Father Abraham, di ba? Na kahit na isang napakaliit na, isang pamilya lamang, tinawag siya at pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam, pero sumunod siya sa Diyos, doon sa pagkakatawag na ito ng Diyos sa kanya. At meron pangako ang Diyos sa kanya na mula sa kanya ay magkakaroon ng isang malaking bansa. Nations, ang sinabi po dito. At sabi po doon, itong nations na ito ay madaming yung magiging lahi po niya ay hindi kayang bilangin. Tignan mo ang langit, tignan mo ang mga bituin, tignan mo ang dagat, ang mga buhangin na hindi kayang bilangin. Yan ang magiging yung anak mo, ang magiging lahi mo. Pero again, makikita natin sa kabila ng mga pangakong ito ng Diyos, dahil pumapasok minsan yung doubt, nag-aalala tayo at minsan nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos, kung kaya't inunahan na ni Sarah yung pangakong ito ng Diyos. At alam naman po natin kung ano po yung ginawa ni Sarah. Dahil nag-iisip siya, at my age, paano pa ako magbubuntis? Paano pa matutupad ang pangakong ito ng Diyos? Abraham, ito yung aking alipin. So, ganon. Kaya nakita naman natin, though meron pa rin sovereign will, may pahintulot pa rin ang Diyos sa mga pangyayaring ito, pero somehow nakita natin na at the end, nagsasuffer sila dun sa mga consequences ng kasalanan. So, nakita naman natin ang Israel, tapos naliligiran ng Middle East countries na kung saan ay talagang mga hindi kumikilala sa Diyos na buhay. So the command, fear not. And as mentioned, Jacob in Israel. So this, ini-instill ni Lord sa kanila yung kanyang covenant relationship and their identity. Affirming that despite their failures, they are still chosen people. Kahit na hindi po nila nalugod, naging rebelde sila sa Diyos, hindi po sila sumunod sa mga salita ng Diyos sa kanila, despite of these mga failures, they are still His chosen people, and then they are redeemed, emphasizing His unique power and love. So, ang gandang isipin, ang sarap isipin, ang Diyos ay meron po siyang yung pag-ibig na kahit na nasasaktan natin yung kalooban niya, hindi po siya bumibitaw. Hindi po siya nag-give way. Sige na nga, baka ang tigas ng ulo mo gawin mo na ang gusto mo. Hindi niya tayo pinababayaan sa mga ganong kalagayan. The same with His nation, Israel. So, fear not, for I have redeemed you. Fear not, for I am with you. So, sa mga panahong ito, minsan, tayo na nangangamba, lalo na po yung mga panahon na nagpapalit ng mga namumuno sa ating gobyerno, especially national, tapos down dun sa national, provincial level,
municipal level, no po. Kaya makikita nyo sa Facebook, sana pag nakikita natin yung mga taga-Pasig, sana all. Ganun yung naaano natin, pag nakikita natin yung kanilang mayor na nagre-report, nag-uulat doon sa kanyang constituency, ay nakikita natin maraming nagsasabi doon, sana all. Kasi nakita natin yung panunungkulan ng mga taong ito na totoong may pagkakilala at nagsusuko ng kanilang kalooban, ng kanilang buhay sa ating Diyos. So, fear not, for I have redeemed you, for I am with you. So, tayo po ay tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. At hindi lamang po tayo tinubos, ang pangako po niya, siya ay kasama natin. Siya ay sumasa atin. Kasama po ba natin ang Diyos sa ating buhay? So, alam ko po, kanyang mga threats, iba't ibang mga threats somehow sa ating family relationship, husband and wife, or sa buong pamilya ay may mga kaguluhan nangyayari. Minsan hindi natin kayang isipin yung mga bagay na ito. Pero alam ko po, may pangako ang Diyos sa atin. At maganda ang purpose niya sa buhay ng bawat isa. And then the reasons why you will not fear not. Bakit hindi tayo dapat matakot? Apat na tatlo po ito. Because God is our creator. So sabi nga po niya, I have formed you and I have created you. Ang Diyos ang humulma sa atin. So meron din pong talata sa Biblia, di ho ba, na bago pa lamang tayo, yung nado sa sinapupunan ng ating nanay, nakita na tayo ng Diyos. Kilala na niya tayo. At alam niya ang ating mga pangalan. So ito po ang Diyos na siyang tumawag sa ating lahat. So He is our Creator. Hindi lamang po yun. He redeemed us. He redeemed us, bought them back. Binili tayong muli ng Diyos. Kasi by virtue of redemption, God owns us twice. By creation and then by redemption. Nung unang likhain ng Diyos tayo, we belong to God. At pangalawa, nung ang Panginoong Jesus ay naghandog ng kanyang buhay, na tayo po ay nagkaroon po muli ng redemption. So, He is our Redeemer. And yung ownership pa rin ng Diyos sa atin, you are mine. Kayo ay akin. You belong to me. So, ito po ang Diyos na siyang nagpapahayag po sa bansang Israel na somehow, sabi ko nga kanina, parang dahil sa sobrang despair, sobrang threats na dinadanas, nakalimutan na nila ang lahat. Ang tanging nakikita nila, yung kanilang kalagayan sa mga panahong yaon, yung sobrang kahirapan, yung sobrang kalungkutan, emotionally ay down sila, at seemingly parang nakalimutan sila, nakaligtaan sila ng Diyos. Pero ang mga katotohanan yun ay hindi. Nagkakamali po sila sapagkat kilala sila ng Diyos, naaalala sila ng Diyos, may plano ang Diyos sa kanilang buhay. And let us see the promise of His presence. God will be with them through severe trials. So dito po ay nabanggit po yung waters, yung rivers, yung fire. Yun po ay sa verse 2, no po, dumaan ka man sa tubig, rumaragas ang tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Di ho ba? Yung mga mga Hudyo, nung sila po ay umalis sa Egypt, nahaharap po sila sa isang napakalaking dagat, yung Red Sea, no po? At sa kabila naman ay mga bundok. Sa likodan ay yung mga Egyptians na hinahabol sila. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Sila po ay pinatawid sa tuyong lupa. May mga scholars po sinasabi, hindi naman totoong dagat yun eh. Sabi nila, parang 2 inch deep na water. So, di ho ba kung 2 inch, napakababang tubig, hindi nga talaga sila malulunod. Pero ano yung katotohanan na sinabi ng Biblia na yung mga karwahe, yung mga kabayo, yung mga reinforcement, lahat ng mga sundalo ng mga Egyptians ay nalunod. Na-wash out sila. Nawala po sila doon sa kasaysayan sapagkat silang lahat ay nalunod. So,
Yun po, no? So the promise of presence, God will be with them through severe trials, waters, rivers, and fire. Sa fire naman, alam natin yung tatlong magkakaibigan, di ho ba? Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi po sila lumuhod doon sa statue. Tapos, ang ano po nito, ang matindi, inutos ng hari, sige nga, painitin pa ng 7 beses yung parang pugon, ano? Kapag tayo po minsan ay nagluluto, di ho ba nararamdaman natin yung init ng apoy? Lalo na minsan kapag meron kang parang ako kasi before, kapag meron akong bracelet na suot-suot, tapos nagluluto, parang umiinit pati yung yung nakalagay sa aking sa aking braso. At imagine, no, sabi po ng hari, painitin 7 beses yung pugon. At alam nyo, no, yung init na yon, yung mga malalaking lalaki, mga sundalong naghulog doon sa 3 magkakaibigan na ito, pagdungaw nila doon sa pugon na yon, sila po yung namatay. Ganon kainit. Pero nung dumampi na yung mga paa ng mga 3 ito, hindi po sila nag-amoy usok. At minsan, naghihiwa tayo ng sibuyas, bawang, luya. Anong nagiging amoy natin? O kaya nagluluto tayo ng paksiw na bangus. Amoy paksiw, amoy bawang, amoy sibuyas. Kumakapit yung amoy sa atin. Sila, pagdungaw nilang ganon, sa sobrang init, ay talagang namatay po yung mga malalaking lalaking ito. Pero yung 3, iniligtas po sila ng Diyos. So, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be consumed. The flames will not set you ablaze. So yun po ay dun sa verses 1 and 2 nung chapter 43 ng Isaiah. And then, letter D, the preciousness and exchange. Ito po ay sa verses 3 to 4. Israel is precious to God, honored and loved. He even gives nation, Egypt, like Cush and Zeba, as ransom for their sins. So, nahahandang ibigay ng Diyos itong mga bansang ito. So, una po, yung Egypt, sumunod po yung Cush and Zeba, as a ransom for their lives. Sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, and then in Mark chapter 8, verse 36 to 37, ito po yung ipinapahayag ng salita ng Diyos. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of your life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So, ganun tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Hindi daw po tayo binili ng mga bagay na nasisira, hindi naglalas hindi nagtatagal sa mundong ito, pero ano yung ipinambayad sa atin? Ano yung ipinambili ng Diyos sa atin? Walang iba kundi ang precious blood ng ating Panginoon. But the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. At maging sa Mark chapter 8, 36 to 37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, ito po'y pagpapakita na napakahalaga ng bawat kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Ganoon kahalaga ang bawat buhay sa kanyang harapan. Na sabi po doon, makamtan mo man ang buong mundo, mapasayo man ang buong yaman ng mundong ito, pero mapapahamak ang iyong kaluluwa. Walang kwenta. Walang saysay ang lahat. Maging katulad man po tayo ng mga DPWH contractor, maging katulad man po tayo ng mga nandun po sa panunungkulan sa ating national, mga nagkakamal ng pera. Pero sabi po, again, Mark chapter 8, verse 36 to 37,
ano po yung ibibigay mo in exchange to your life? Napakaraming kayamanan, hindi na kayang i-handle pa, hindi na kayang ilagay pa sa isang kwarto at eto na yung mga pinaglagyan ng maleta. So, mapapahamak naman, parurusahan sila sa impyerno. Nakakalungkot, di ho ba? Pero marahil, maaaring may gamitin ang Diyos sa mga taong ito upang paalalahanan at ipakita ang kapangyarihan ni Kristo sa na gumagawa at nagbabago ng buhay ng bawat isa. So, letter E, gathering, in Isaiah 43, verses 5 to 7, promises to regather his scattered people from all directions, bringing sons and daughters back home. So, ang layo-layo na nung mga na-scattered na yung mga Hudyo, di ho ba? Kung saan-saan sila natungo. Alam ko din po, sa kasaysayan din po ng bansang Pilipinas, di ho ba? Nagpapasalamat po tayo dahil nung sila po ay talagang gustong lipulin, nung isang isang pinuno din, talagang gustong i-wash out, maubos yung kanilang, talagang mapawi po sila sa mundong ito. Ang Pilipinas po, tinanggap po sila as a refugee sa ating bansa. So napakaganda po nung naging puso nung ating pong Pangulo nung panahon na yon na hindi niya inisip kung ano man yung mga mangyayari, pero somehow, itong mga mas mayayamang bansa sa atin ay tinanggihan sila. Hindi pwede. Pero ang bansa po natin, tinanggap po ang bansang Israel. So the gathering. So kahit na-scattered sila from all directions, may pangako ang Diyos, bringing sons and daughters back home. And as we proceed, and point number 2, God's witnesses. Ito po ay sa verse 8 to 13, a call to witness. So, bring forth the people, blind, deaf, as a witnesses that God is God alone. So kasi itong mga Hudyong ito, sa kabila na meron silang mga mata, meron silang mga tenga, pero hindi nila nakita yung gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nakalimutan nila ang lahat ng ito. At maging kahit na may tenga sila, may pandinig sila, hindi nila naririnig yung tinig ng Diyos sa kanila na mayroong pangako ang Diyos. Meron siyang promise na ililigtas sila at hindi po sila mananatili sa ganoong kalagayan. Kaya nais ng Diyos na sa kabila na sila po yung mga itinuring na mga blind and deaf, sabi ng Diyos, dapat maunawaan ninyo na kayo ay aking mga witnesses. Kayo yung magpapatotoo. Kayo yung saksi ko that God is God alone. Ang Diyos ay Diyos. So, hindi lamang po yun, you are my witnesses, my servant, whom I have chosen. Pinili ko kayo. Meron pong 4 na kadahilanan din dito. For reasons, for choosing them as witnesses, that you may know me, that you may believe me, that you may understand that I am He. Naalala po ninyo si Moses, nung na-encounter niya ang Diyos, sabi niya sa Diyos, anong sasabihin ko doon sa mga kababayan ko? Sino ka? Anong pangalan ang babanggitin ko sa inyo? Kasi wala silang maliwanag na nakaugnayan pa patungkol sa Diyos at hindi pa nila lubusang kilala ang Diyos pero nagpapahiwatig na, nagpaparamdam na, ipinapaunawa na ng Diyos na siya ay Diyos na makapangyarihan at kaya niyang iligtas ang kanyang bayan. Kaya sabi niya, I am He. I am He. Ako ito. So, ito yung pangalan ng Diyos, I am He. So, you must understand that I am He. And number 4, that you may witness that I am God. Kayo ay magiging magpapatotoo, magsasaksi sa akin na ako ay isang Diyos na totoo, isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na maaaring magligtas. And here, we have the God's uniqueness, no other Savior or God. No God were formed, nor there will be after me. So, sabi ko nga kanina, from chapter 40 hanggang 48, lagi-lagi inuulit ng Diyos itong mga statement na ito na ako ay Diyos,
Walang ibang Diyos na nag-form sa inyo at wala ding magiging Diyos na after me. Wala nang magiging Diyos maliban sa akin, nag-iisang Diyos, sabi po niya dito. No God will form, nor there will be one after me. Apart from me, there is no Savior. So, malayo, hiwalay sa Diyos, wala po tayong kaligtasan. So, sa Acts, sabi po doon, di ho ba, nag-iisang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng buong mundo maliban po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yun lamang po ang pangalan na ibinigay. And letter C, sovereignty, God acts and no one can reverse His work. Ito po ay sa verse 13. So yung sovereign pong ito, supreme power or authority. Yung reverse, hindi po natin pwedeng i-change na direction yung kalooban, yung nais ng Diyos. And even, sabi nga po sa kasulatan, hawak ng Diyos yung mga kalooban ng mga tao, yung mga, lalo na po yung mga nanunungkulan. Ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng ito. Kung saan man po niya gustong dalhin, ano man po yung nais po niyang mapangyari, ay maaari po niyang gawin ang mga bagay na ito. So God acts and no one can reverse it. And here in number 3, God's powerful deliverance. Verses 14 to 21, God as Redeemer and King. So I've been mentioning a while ago, nasa pamumuno sila under captivity, Babylonian Empire. Yung una po doon ay si King Nebuchadnezzar. Sabi po ng Diyos, ako ang inyong Redeemer. Ako ang inyong hari. Sa kabila na meron talagang existing na hari, ang totoong hari na kiniklaim dito ng Diyos ay siya. Siya ang Redeemer and she is also the King. The Holy One of Israel, your Redeemer. Verse 14. I am the Lord, the Holy One, Israel's Creator, your King. So, yun po, makikita ho natin. Verses 14-15. The Holy One of Israel, your Redeemer. I am the Lord, the Holy One, Israel Creator, your King. And here we have the past deliverance, the saving acts, Exodus. Prove His power, who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcement lay there, never to rise again. So, kanina, nung sinasabi ko nga po sa inyo, nung sila po hinabol ng mga Egyptians, kabila po ay mga mountain, tapos sa harapan, Red Sea, sa likuran, yung mga chariots ng mga Egyptians. Tapos na labis po yung takot. Labis po yung pangamba. Sabi nila, Moses, wala bang libingan sa parang wala bang libingan sa Egypt? Bakit kinakailangan na dalhin mo kami dito? Para dito kami mamatay. Nakalimutan nila. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa kanila. Way back doon sa Egypt, di ho ba? Bago magpasya yung hari, dumaan po yung mga Egyptians sa 10 sumpa. 10 plagues. 10 sumpa ito, bawat sumpa, hindi mo masasabing easy, madali, mahirap. Imagine, yung mga sumpang pinadaan ng Diyos doon sa mga Ehipto, na nandun po yung mga palaka. Palaka sa daan, palaka sa floor, palaka doon sa kama mo, palaka sa kitchen. Ano pang aanihin mo? Parang ang hirap nun, di ho ba? May mga panahon na ang tubig, ginawang dugo. Turn into a blood. Well, hindi sila makainom. Tinatawag nung Pharaoh yung kanyang mga magician, o baguhin niyo yung tubig, gawin yung clear ulit para makainom tayo ng mineral water. Hindi umubra yung kanilang magic. Hindi umubra yung kanilang kakayahan dahil nilalabanan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Until sa kahuli-hulihan, di ho ba? Na
na parang probably sa ano ng Diyos, on God's side, tama na. Sobra na. Kumbaga ay inubos niyo na yung pasensya ko. Dun sa ika-10, alam naman natin nangyari, lahat po ng mga panganay, mapatao ito, mapahayop, namatay po. Pero you will wonder, no po, mag-iisip kayo, buong Egypt nangyayari ito, pero doon sa mga pinili ng Diyos, doon sa kanyang mga anak, sa mga ibinilang na Diyos na sa kanya, tinawag sa kanilang pangalan, hindi po nila naranasan ang lahat ng ito. Hindi po nila pinagdaanan yung 10 sumpa na ito na tanging ang mga Egyptians lamang ang nakaranas. So, ito po yung God as Redeemer and King. And the past deliverance, saving acts, Exodus, and then here, the new things. Forget the former things. Do not dwell on the past. God is doing new things, making a way in the desert, streams, rivers in the wasteland. So, actually, ito pong, chapter 43, verses 16 to 17, ito po yung una, may switch na nangyari po dito. Switch between verses 16, 17, and then verse 18. Kasi in Isaiah chapter 16, 17, Israel was told to look to the past. Tignan ninyo yung nakaraan. Remembering the great things God did for them at the Red Sea. But in Isaiah 43 verse 18, they were told, forget the former things. Do not dwell on the past. There is a sense in which we must remember the past in terms of God's great work on our behalf. There is also a sense in which we must forsake and forget the past with all its discouragement, defeat, and move on to what God has for us in the future. In essence na po, yung mga nakalipas na mga karanasan po natin sa buhay, mga pagtatagumpay, tignan po natin, in a point na nakita natin, ang Diyos ay may makapangyarihan. Ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng ito. Dahil sa Diyos na siyang kasama natin, napagtagumpayan po natin yung lahat ng mga kahirapan na dinaanan po natin. Pero sabi po doon, there is also a sense in which we must forsake. Kakalimutan na natin, iiwanan na natin lahat ng mga defeats, lahat ng mga discouragement, at lahat daw po ng mga bagay na parang naging mahirap para sa atin upang matamasa natin yung mga bagay na inihahanda ng Diyos sa panahong ito in the future. So, forgetting the past, and then we must also, forget the former things, do not dwell on the past, because God is doing new things, making a way in the desert. Meron ginagawa ang Diyos. Kaya lang minsan, parang dahil sa sobrang abala natin, hindi natin nakikita yung mga mumunting bagay na nararanasan natin sa buhay natin. Minsan po, kahit yung mga liit-liit na bagay dinidisregard po natin kasi gusto natin yung mga great things. Gusto natin yung mga mas magaganda pang bagay. Probably kanina sabi natin, God is our creator. He has formed us. At hindi lamang po yun, God has formed us. He is creator. He is our redeemer. And God owns us. He owns us. Siya po yung owner. Siya yung nagmamay-ari sa atin. So, ano man po yung mga karanasan natin? Masasakit na karanasan? Alam ko, madami yon. Sabi nga nung speaker nung last Friday, nagpautang ka, tapos nakita mo sa Facebook, ang ganda-ganda ng buhay, kung saan-saan nilibot na yung buong Pilipinas, tapos hindi ka naalalang bayaran. So, sabi po,
Bahayaan lang natin, ipag-pray natin na maalala niya yung mga obligasyon niya, no? Wala namang imposible sa Diyos. Kapag hinipo siya ng Diyos at naalala niya yung mga kompromiso niya, mga pagkakautang niya, maaari siyang isang araw ay sabihin sa atin, pasensya ka na, patawarin mo ako kasi nakalimutan ko yung mga pagkakautang ko sa iyo. So kalimutan po natin yung mga bagay na yun. Mga taong nakasakit ng damdamin natin. Madami yun, di ho ba? Yung mga taong hindi tayo inalala, walang concern sa atin, nakalimutan tayo sa kabila na ang dami-dami nating ginawang kabutihan sa kanila. Tapos ngayon, sa plano, doon sa picture, etchapwera tayo. Wala tayo doon sa mga picture. Wala tayo doon sa buong kabuuan ng buhay nila na etchapwera tayo. Sabi po doon, forget the past. Kalimutan natin kasi merong magandang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos kasi nagdedwell tayo dun sa nakaraan. Yung taong iniwanan tayo ng ibang bahay. Bakit? Maganda ba yung bahay doon at nakalimutan yung bahay natin? Iba ba yung bahay dito? Iba ba yung bahay doon? Kung sila man ay gumawa ng mga ganung bagay, nakikita ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos yung ating kalagayan. At hindi po siya nakakalimot. Ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Ang Diyos ang siyang gaganti sa atin. Kinalimutan tayo, sabi ko nga kanina, nung nagkautang sa atin, kinalimutan tayo. Ang dami pang pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag lang natin tignan yung parang mga liit-liit na bagay na yun, mga katiting na bagay na yun na ginawang hindi maganda. God will reward us. Bahala ang Diyos. Dahil may pananagutan din po sila sa Diyos sa ginawa sa atin. So, the new things, forget the former things, do not dwell on the past. God is doing new things, making a way in the desert and streams, rivers in the wasteland. So yung wasteland na ito, parang tingin natin, wala nang patutunguhan. Pero kayang baguhin ng Diyos. Kayang padaluhin ng Diyos ang masaganang tubig. Kayang gawin ng Diyos na isang paraan ito upang pasaganain, pagpalain ang ating mga buhay. So the purpose, people's purpose, to praise God for His redemption. So yun po ay sa verse 21. Dapat makita natin lagi mabuti ang Diyos. Sa kabila na mahirap, may pinagdadaanan tayo. Okay. Yung asawa ninyo, kinalimutan kayo. Salamat kasi napalaki ninyo ang inyong mga anak. Tapos mga professional pa. Tapos ang gaganda na ng buhay ng buong pamilya. So, who knows, no? May mga kapatid nakakapag-relate dito sa ganung kalagayan. Ang ganda-ganda nyo naman. Bakit nag-ibang bahay? Kasi iba yung kaparaanan ng kaaway, di ho ba? Manding lang, mandaya, magwasak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Sinikap ninyo na buhayin ang inyong mga anak. Ang mga anak ninyo ay nakapag-aral at ngayon mga professional na. At ngayon ay nakita nyo yung kabila, parang ang hirap ng kanilang buhay, ang hirap ng kanilang kalagayan. At nagmamakaawa sila ngayon na alalahanin naman sila. Paano mo naman alalahanin? Nung panahon na ang hirap-hirap ng buhay mo, nakalimutan ka, pinabayaan ka, tapos itataguyod mo yung mga anak mo. Ang hirap po noon. Hindi po yun madali. Hindi po madali yun. Alam ko po kasi sabi ko nga po, growing up, no po, yung mga pamamangking ko, nakita ko, sabi ko nga po, Middle East. So kahit na ang yaman-yaman sa material na bagay, lagi mga suot, branded. Kapag sapatos, hindi pwedeng, kapag hindi branded, hindi isusuot, hindi yan papansinin.
Kinakailangan may presyo. Kinakailangan may pangalan. So, lagyan nyo ng pangalan. Ilagay ninyo yung pangalan ninyo para isuot nila. Pero kapag hindi branded, sorry kasi, kumbaga, dahil tumaas yung estado ng buhay, siyempre, tumaas yung sahod dahil nasa ibang bansa, yung estado ng buhay, tumaas din. Kaya, hindi mo na mapagsusuot ng mga gagaling lang kung saan-saan. So, yun po, nakita ko po yun. Tapos, until finally, kahit na naghiwalay, pumunta ng ibang, ng ibang bahay. So, sabi ko nga po, masakit, mahirap, nakikita mo yung ganung mga kalagayan. So, others could relate, and others probably, napagdaanan nyo na yun, may mga panahon na mahabang panahon, nasa ibang bansa kayo, tapos ang pamilya lamang, it's either the nanay and mga anak na iiwan doon. Ang daming mga na-miss na mga opportunities, ang daming mga na-miss na mga achievements sa school. Wala yung mga presence nung isang partner because working abroad. But somehow, kapag may mga panahon na nandito, nagbabakasyon, pilit na kino-cover up yung mga lahat ng mga kakulangan. So, people's purpose, to praise God for His redemption. Pasalamatan natin ang Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Pasalamatan natin ang Diyos kasi hindi niya tayo pinagkulang. Pasalamatan natin ang Diyos. Simula't simula, ang buti niya. Simula't simula, hindi siya nagpabaya. To recall, sabi niya, kilala ko kayo. I have called you by your name. I am your creator. I have formed you. Ako ang lumikha sa inyo. Ako ang magdilikha sa inyo. At sabi ko nga kanina, from your womb, nakita na tayo ng Diyos. Alam na niya kung sino tayo. So, God is... So let's praise God for His redemption. And finally, God's being merciful. Ang Diyos ay mahabagin. Dito po, nakakalungkot kasi sa puso ng Diyos, nakalimutan siya nung kanyang nung mga Israelites. Gusto kong balikan natin para makita natin ng mas malinaw. Yung past weariness, verse 22 to 24, nirebuke po sila for not calling on Him, not bringing burnt offering, nor honored Him with sacrifices. Okay, 22 to 24. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin, at ayaw mo na akong sambahin? Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog? Hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain, hindi kita pinipilit na maghandog sa akin. O pinahihirapan man sa pagsusunog ng insenso, hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso, o kaya hinandugan man lang ng taba ng hayop sa halip, ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinahirapan mo ako sa iyong kasamaan. So, kita niyo po, sa puso ng Diyos, nagdadalamhati po siya dahil itong kanyang taong ito, itong bansang ito na pinili niya, He is the Creator, He is the Redeemer, He owns these nations, yet, tumalikod sila. Nakalimutan nilang tumawag sa Diyos. And even doon po sa mga pagsamba, hindi na po sila naghahandog sa Diyos. At sabi po doon, you'll not honor me with your sacrifices. Hindi niyo ako napaparangalan. Hindi niyo ako napapasalamatan. Hindi niyo ako sinasamba sa mga ginagawa niyong mga paghahandog sa akin. Kasi nakalimutan niyo na ang lahat ng ito. Okay. So, calling on Him, not bringing burnt offering, nor honored Him
with sacrifices. And letter B, God's forgiveness. Yun po ay sa 25 to 28. Ang maganda po dito, basahin ko po. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Okay, magharap tayo sa hukuman. Patunayan mong ikaw ay may katwiran. Nagkasala ka sa akin, ang kauna-unahan mong mga ninuno, gayon din ang iyong mga pinuno. Ang aking santuaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno. Kaya pinabayaan kong mawasak ang Israel at mapahiya ang aking bayan. So, ang mainam po, ang napakaganda, pinatawad ng Diyos ang kanyang bayan. At hindi lamang po yun, God blots out our transgression as well for His own sake, and remember our sins no more. Hindi na po niya inaalala, kinalimutan niya na ang mga pagkakasala natin. At sabi din po sa Psalms 103 verse 12, and then Hebrews chapter 8 verse 12 din po. Psalms 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Malayo po yun, east, west. Kasi kung north, south, malalayo din po yan. So sabi po doon, as far as the east is from the west, so far He removed our transgression. And then Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Hindi ko na aalalahanin pa ang lahat ng kanilang mga kasalanan. And letter C, review the fast. Let us argue the matter, state the case for your innocence. So meron ba kayong iaapila na inosente kayo, wala kayong pagkakasala? Ihain nyo yan at magtuos tayo. Tignan natin. Parang ganun ang hamon ng Diyos dito. So, purihin po ang Panginoon. Medyo pala ako I think 1 hour. Let's close for prayer. And afterwards, meron din po tayong life group. Meron tayong or tuloy na natin sa second offering. Ako na lang. Okay, tuloy ko na lang po. Magsi-second offering po tayo. Sige, tuloy ko na lang po. So, actually, meron po tayong mga kapatid na after pa lang po nung December, na pumasok na po labas-pasok na po ng hospital dahil din po sa mga procedure na pinagdadaanan po nila. So this time, gusto natin maging bahagi po nung kalagayan ng kapatid na ito. Hindi lang po sila yung nahihirapan financially, tapos physically, emotionally, kundi gusto natin maging part din po kung paanong maiibsan yung mga pinagdadaanan ito ng mga kapatid. So we will close in prayer, and afterwards, we will give our second offering and then our life group. Let us rise up, and as we close this morning, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa bawat isa. Lord, kung paanong ang bansang pinili mo ay napakatigas ng ulo, laging nakakalimot sa inyo, to the point, Panginoon, na ubos na yung patience mo sa kanila. Pero yung promise mo, Lord, you still their King, you still their Redeemer, and it's you who created them, and it's you who called them by name. In the same manner, Panginoon, sa amin din po, ang dami naming mga pinagdaanan. Mahihirap, malulungkot, mga awayan sa loob ng tahanan, mga pamilya na hindi nagkakaintindihan. Tulungan niyo kami, Panginoon. Samahan niyo kami na ma-resolve, maayos ang lahat ng ito, at maging buo ang mga pamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo po. Lord,
as your word state, Lord, tingnan namin, meron kang maraming magagandang bagay na ginagawa ka sa amin. At marami pang mga pagtatagumpay na ipagkakaloob mo po upang kami ay patuloy na magpatotoo. Upang kami patuloy na magpasalamat na ikaw ay mabuting Diyos. Na ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya at nakakaalala sa lahat ng aming mga kalagayan. Salamat po, Panginoon. Yung mga panghakong ito ay sapat na, Lord, upang magkaroon kami ng pag-asa. Upang kami ay magkaroon ng katiwasayan sa aming isipan, sa aming puso, na nandiyan ka at kasama ka namin sapagkat ang presensya mo ay sumasa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang iyong mga anak. Pasaganain niyo po ang buhay nila. Katagpuin niyo ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga kalagayan. Anumang mga issues ito, mga problems sa bahay, health issues, anything, Lord, under the sun, you know it. And we committed it to you. We bring it to your under your name, Panginoon, na alam namin, kaya mo at sasamahan niyo kami, tutulungan niyo kami, at malalagpasan po namin ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat na nagmamahal, sa lahat ng mga pinili, sa lahat ng iniligtas ng Diyos, sa lahat na tinawag sa inyong mga pangalan, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya, ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen.